Popular. Ay, magandang hapon po at alas 4 na sa ngayon, sarado. At pag-usapan natin na maiksi lamang po kung ano po ang dapat sana nangyari na hindi nangyari sapagkat po sa illegal na pag-aresto na ginawa ng mga tauhan ni BBM. At kung ako tanungin mo, nakapundasyon po yun sa tinatawag ng galit na may kinalaman sa politika ni BBM dahil ang pinakadulo ng pakay ni BBM ay sila pa rin ang mananalo, grupo pa rin ni Marcos ang mananalo pagka-presidente sa 2028 elections. So may kinalaman lahat ito sa kanilang pakay na kung anong ugali ng Marcos Sr. na humawak sa Pilipinas ng sa loob ng 21 taon ay mukhang ganun din ang ugali ni Junior. Ganun po ang aking nakikita rito. So, hindi po ako nakatingin sa tao, kundi tingnan natin ang batas muna, kung sinunod bang batas. So ngayon kung sinunod lamang po ang batas sa pag-aresto, ay wala na tayong problema doon. Una, matutuloy yung paglilitis na walang issue sa pag-aresto. At kung matutuloy yung paglilitis sa na walang problema sa pag-aresto, at kung magdidesisyon ang International Criminal Court na guilty, walang ibang mag-question yan. Pero sa ngayon, dahil ginawa nila ng senaryo na kumbaga nilabag nila yung batas ng Rome Statute at batas ng Pilipinas sa pag-aresto, ay ang mangyari niyan, marami po ang kukontra at hindi maniniwala sa magiging resulta ng desisyon ng International Court of Criminal Court. Ganun po ang mangyari ganyan. So, ibig sabihin, ano dapat ang gagawin ng ating bansa? Dapat hindi po batas ng lakas. Dapat lakas ng batas. The rule of law should follow, not the law of rule. Kung sino lang nagro-rule, siya lang susundin. Hindi po pwede. Kung sinusunod natin the rule of force, mauulit po ang ating mga kasaysayan sa panahon pa na wala pa, hindi pa kilala si Jesucristo. Sa panahon na yon, yung kung sino ang maghari ay sinong pinakamalakas. Kaya maraming king by king, from one king to another king. Kung matatalo ng isang grupo, yung hari ngayon, sila naman maghari. At ano nakikita mo sa pagpapalitan ng kapangyarihan? Gamit ay lakas. Masusunod ba yan? Kung ganun po ang gagamitin natin, wala na pong chance mabuhay ang mga tinatawag natin na mahihina. Kagaya nating walang kayamanan, mahina yan. So kung ganun ang mangyari, mabuti pa ano pang silbi natin na mabuhay sa mundo? Para lamang magdasal, para lumuhod, para yumuko sa mga hari. Totoo ba yung gano'n na lang po pangyari? So ito ngayon, sa Pilipinas, hindi rin po nawawala sa atin yan. Kasi ang katotohanan ng buhay na kahit mayroon tayong konstitusyon na dapat sundin ng lahat, kahit na mayroon tayong mga batas na dapat sundin ng lahat, at dapat kahit alam naman natin ang pinakamataas na batas ay ang konstitusyon, and yet maraming iba sa atin na kahit abogado na kahit expert na ay pinangibabaw pa rin nila. Ang gusto lang mangingibabaw na yung batas ay mangingibabaw pa kaysa ating konstitusyon na siyang pinakamataas na batas sa Pilipinas. So, ganun po ang nangyari dito. Ito, ang isa po sa gusto ko ipaliwanag sa inyo, ipahiwatig sa inyo, ipaalam sa inyo, ay yung katotohanan na kung sinunod lamang ang batas ng pag-aresto sa ilalim ng batas ng Pilipinas at batas ng Roma o Rome Statute, ay makakapiyansa sana itong si Digong Duterte at hindi magagalit ang grupo ng mga tao na mga kumikilala sa kanya. So ano po yung pwede niya mangyari na pwede siyang tinatawag na magpiyansa? Okay, ganito po yun. Mag-umpisa po ako sa ipapakita ko ang batas natin. Ipapakita ko yung batas natin at ang mga batas natin sa pagpiyansa. So tingnan natin kung kayo na mag-conclude. Ipakita ko lang batas. Kayo na magdidesisyon kung may karapatan ba magpiyansa si Digong at kung sinunod lamang ang pag-aresto sa kanya, kung sinunod lamang ang batas ng Pilipinas at ang batas ng Rome Statute, ay makapagpiyansa sana siya. Dahil hindi sinunod, ibig sabihin, galit ang namamayani sa mga puso natin. Lahat kayo na nagagalit kay Digong
dahil sa marami niyang pinatay ay wala ng puwang sa puso ninyo ang kumikilala ng batas. Tandaan niyo po, ang krimen ay hindi nagagamot ng isa pang krimen. Hindi dahil sa pumatay ang tao ay papatayin din natin. Hindi po ganun ang batas. Bagkus, kahit itanong niyo po sa ating Panginoon, kung binato ka ng bato, di batuhin mo ng tinapay. Di ba ganun ang batas natin? So, ngayon, bakit kayo naghahagulhol, hahanapin mo ang dugo ng isang tao dahil 30,000 ko noong pinatay? Well, if that is the case, we are now going to the rule of the barrel. Barrel of the gun. Yan po ay dapat hindi natin sundin. So ngayon, ano ang batas sa pagpiyansa? Yan muna ang tatalakay natin. Ipapakita ko sa inyo po ang ating Constitution. Ito po ang Constitution natin sa Section 3, Article 13. Na ito ay nagsasabi na ang lahat ng mga tao sa Pilipinas, kahit hindi man siya Pilipino, basta nasa loob siya ng Pilipinas, ay may karapatang magpiyansa. Basta lamang ay hindi, ang parusa ay hindi kamatayan, hindi reclusion perpetua, or hindi life sentence. So tingnan ninyo, aking i-highlight ngayon ang Section 13 ng ating Constitution. Sa tingin ko nakikita nyo sa inyong mga cellphone o computer o whatever, kung anong pinanuuran ninyo. Nakalagay dito, Section 13, Article 3 ng Constitution. Basahin ko na lang para sabihin ninyo, hindi ako nagkukunwari. All persons except charged with offenses of punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall, before conviction, be bailable by sufficient sureties or be released on recognizance as may be provided by law. The right to bail shall not be impaired even when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended. Excessive bail shall not be required. So, ibig sabihin, kung ang parusa sa crime against humanity ay hindi life sentence, hindi reclusion perpetua, hindi kamatayan, may karapatan ang isang akusado na magpiyansa. Titingnan naman natin ngayon, ano ba sa ilalim na batas natin ang parusa na nakalaan sa kasakaling guilty si Digong? Ito po ang ating batas. Sarili nating batas na tinatawag na Republic Act 9851. Ito po yun. Babasahin ko yung parusa, yung batas at ang parusa. So ito. So ito yung batas, ipakita ko, Republic Act 918, hindi ito 9184, 9851. Ulitin natin. Okay. So nakikita niyo sa screen? 9851. So, titingnan natin. Ito 9851, an act defining and penalizing against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. So, ito po ang tinatawag na batas na kung tawagin, sabi ng batas, Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Titingnan natin ang parusa, ang krimen ng crime against humanity. Section 4, pinakaunang krimen na dinefine nila, binigyan kahulugan, war crimes. So, hindi tayo magtatakil sa war crimes kasi isa po ito na krimen na kung saan may gera, ang sumuko na kalaban ay binaril mo, bibilanggo ka kasi sumuko na. Bawal po yan. Next na batas dito na krimen na sinasabi, genocide. Ano po yung genocide? Halimbawa, patayin ang lahat ng katutubo. Lahat ng lahi ng katutubo, genocide ang tawag diyan. Kasi nagsimula sa gene. Ang gene, yung gene of a man, of a person. Kasama rin sa pagpatay kung dahil sa kanyang relihiyon, genocide din ang tawag diyan. So, yan po ang
tinatawag na ginawa ni Hitler sa mga Jews, na 6 million Jews na pinatay niya sa panahon ng World War II. Ito na Section 6 naman, Crime Against Humanity. Sinasabi sa ating batas, sa Republic Act 991, ang crime against humanity ay marami. Ang isa dyan, willful killing or murder. B, extermination, enslavement, arbitrary deportation or forcible transfer of population, imprisonment or other severe deprivation, kahit pagbilanggo. So, ibig sabihin, kasama rito yung krimen ginawa kay Leila de Lima, na binilanggo siya na walang pruweba. So, torture din yun. Tapos, marami pa siya, may rape. Tapos may persecution. Ang tawag naman kay Leila de Lima, persecution yan kasi yung pagkakaso sa kanya ay walang kaakibat na ebidensya. Tapos meron dito enforced or involuntary disappearance of persons, yung tinatawag natin na disparecidos. So ito yung, meron din apartheid. Yung black and white sa Africa, South Africa, nangyayari po ito. May sariling CR para sa black men, may sariling CR para sa white men. Yung ganun, ibig sabihin, apartheid. How do you pronounce it? Tapos, other inhuman acts. Titingnan naman natin ngayon sa, ito nakikita na penalty, Section 7. So, anong nakalagay sa penalty, Section 7? Na nakagalagay po ito, any person found guilty of committing any of the acts provided under Section 4, which is war crime, Section 5, which is genocide, and Section 6, which is crime against humanity, shall suffer the penalty of reclusion temporal in its medium to maximum and a fine ranging from 100,000 pesos and 500,000 pesos. Ibig sabihin, ang kanyang parusa maximum ay 20 years imprisonment. Hindi po yan reclusion perpetua na magiging life sentence. Ang life sentence sa reclusion perpetua ay halos magkasintulad. English lang ang tawag sa isa, ang isa Latin. Reclusion perpetua. Ibig sabihin perpetua, kung sa English, perpetual na makukulong siya. Ang life sentence ay perpetual din yan. Kasi buong buhay mo ibibilanggo ka. At kung ganon ang parusa, nakasaad din po sa ating Section 13, sa ating Constitution kanina na binasa ko, pwede siya makapagpensa kung hindi siya reclusion perpetua. Nakalagay dyan. So anong parusa? Sakasakali guilty si Digong, ang parusa po ay simple lang, reclusion temporal. Therefore, kahit sinong abogado tarungin nyo, makapagpensa. Kung makapagpensa, karapatan ng tao yun na makapagpensa. Kung pinagbigyan lamang nila, kung sinunod lamang nila ni BBM ang sinasabi sa ating konstitusyon na walang sino man ang aristuhin kung walang arrest warrant na pinalabas ang judge natin, makapagpensa pa sana siya. Very clear. Huwag niyo sabihin ako'y makadidiis dahil nakampihan si DDS dito. Hindi. Nakampihan lang siya ng batas. Batas lang ang dinidiin ko. Ang problema sa atin ay, marami ko napansin dito, ako'y pinupuri nila na makatotohanan, nagsasalita ng totoo, sakasakali ang aking sinabi ay nalalagay sa pagtitira laban kay Duterte. Ngayon kung magsasalita ako na nagkataon na pumabor kay Duterte, sinungaling na daw ako. So ano ba ang kahulugan ng kasinungalingan sa inyo? Ano ba ang kahulugan ng katotohanan sa inyo? Kung magsasalita ako, mga maka-BBM naman, kung magsalita ako pabor kay BBM, makatotohanan ako. Kung magsalita ako anti-BBM, sinungaling ako. Saan tayo lulugar niyan? Pero, ladies and gentlemen, I'm not the kind of person who will just bow to what is popular. I will bow to what is right and true. Though the heavens may fall, and if it is the law must be applied in full force. Duralex, sed lex. The law may be harsh, but it is the law, and we must comply with the law. Ang batas nagsasabi na sa Article 59 ng International Criminal Court ay dapat dadalhin sa competent judicial authority yung taong inaristo. But what did you do? Inilagay kagad sa eroplano para pinalipad. Kaya bago pa makapag-desisyon ng Supreme Court,
kung papayagan ang kanyang TRO hindi, ay nilipad nyo na. So natural, moot an academic na sa Supreme Court. Hindi na magbibigay ng TRO. Talagang sinadya nyo yun para hindi na mahabol. Anong ibig sabihin? Bakit nyo sinadya yan? Sapagkat ang mas malalim na pakay dito ng naghaharing uri sa ngayon ay sila pa rin ang maghahari sa 2028 elections. At para manatili at malaki ang chance nila na mananalo, kaya kailangan ang lahat ng mga kalaban ay tatanggalin. Eliminate the enemies. Ganun po nangyayari dyan. At maliban dyan, talagang nakikita mo ang kaswapangan sa kapangyarihan. Oo, hindi popular sa mga anti-DDS si Duterte. But then, is it an excuse for me to defend the law? No, it is not an excuse for me to defend the law because it is not a popular stand. May problema po ako sa mga kaibigan. Marami po akong kaibigan na tinatawag na makadidiis na ako, kaya tatanggalin nila ako bilang kaibigan just because I defend the law. Ibig sabihin, sino bang tama sa aming dalawa? Ako na tumatayo para sa batas, na respetuhin ang batas, o sila na ang tamang-tama lamang, ang tanging tama sa kanila ay yung titirahin si Duterte. Meron pa ako ibang kaibigan na okay lang kakampihan si BBM despite all the corruption that has happened to us. Andyan yung klarong-klaro na sa interpellation ng Supreme Court na ninakaw nila na walang justification yung 90 billion mula sa PhilHealth. At one of those things that I learned, yung interpellation ni Justice Amy Lazaro Javier, na kung saan sabi ni Amy Lazaro Javier, sinabi ninyo, kinukuha ninyo ang 90 or 89.9 billion mula sa PhilHealth dahil meron kayong unprogrammed funds na pupunduhan. At ang isa doon sa pupunduhan ninyo ay PNG project. Ano yung PNG? Panay, Negros, Guimaras, Bridges Project. Tapos tinanong, bakit yung pupunduhan ito? Magkano yan? Ang halaga nun po ay almost 200 billion ang kailanganin. So paano sasagutin na 90 billion yan? That's one point. Next point. Ngayon, bakit nyo pa kailanganin ng 90 billion para punduhan yung PNG projects na tulay? Meron naman pala na loan na ibinigay ang South Korea Export-Import Bank. Kompleto ang financing. Bakit nyo pa kailanganin kukunin? It turned out, papundo lang pala nila sa kanilang paboritong proyekto ng mga AKAP funds na pang-ayuda, AX funds na pang-ayuda. Kasi ang problema doon sa ating bansa ay nabubuhay lamang ako. Sino magaling na politiko ay yung politiko na nagbibigay ng pera. Hindi na magaling ang politiko kung siya tumatayo sa kanyang prinsipyo. At para pagandahin kung anong kinabukasan ng ating bansa. Malimit tayo manood sa kung anong pang short term. Binigyan kayo ng 3,000, isang linggo lang, ubos naman yan. Baliwala lang sa'yo. May iba pa nangakatiwara dyan, mas maganda na lang yung ginagawa na ibigay sa ating kaagad kasi ganun din, pag umupo mga yan, mangungurakot din yan. So yan po ang kaisipan sa ating lahat. Kaya hindi po ako natutuwa sa mga tao na nagsasabi na pag salita ka kontra kay Digong, makatotohanan ka, pupurihin ka nila, palakpakan ka nila. Kung magsasalita ka na natataon tungkol sa batas, natataon na pumapabor kay Digong, mumurahin ka nila, bubulsiting ka nila. Ano ka na ata? DDS ka na ata eh. It's not DDS, it's not BBM. The true Filipino should be the person who is looking at what is the law. At tumitingin, dapat pairalin ang lakas ng batas. Hindi po yung batas ng lakas. Pag pinairal natin ang lakas ng batas, kung sino lang malakas ngayon, siyang mamamayani. Akalain mo naman maraming eksperto kuno ng salita, eksperto sila. Kahit na ikikriticize ko rin si ex-Justice Antonio Carpio. Sinasabi niya, baliwala daw yung aresto kahit na nirecognize niya mali ay dahil pagdating daw sa trial, talagang titingnan lang yung merito ng kaso base sa ebidensya. Ganon din ang sinasabi ng iba
na eksperto ko, no? Kasama niya dyan si ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Botoyan. But the problem is, you are all speaking without evidence. So, ibig sabihin, fake news din kayo. Kasi sinasabi ninyo, Mali detentus, Beni detentus. Mali captus, Beni detentus. Sa English pa, bad capture or arrest, good detention. Yan ang gusto niyo mangyari. Ang problema, hindi nyo nilalatag ang katotohanan na maraming bansa ang hindi sumasang-ayon at hindi gumagamit ng ganong doktrina. At hindi nyo sinasabi ang katotohanan na ang ICC ay hindi pa nalagay sa sitwasyon na ang kontrobersya niyan ay desisyon na ng ICC. Ito naman si Attorney Joel Botoyan, niluluko mo po ang bayan sa maniniwala sa iyo. At ang ehemplo pa na ginawit mo ay yung kaso ng prosecutor, the prosecutor versus Dominic Ongwen. Sino si Dominic Ongwen? Si Dominic Ongwen po ay isang sa mga grupo ng mga LRA. Siya nakalagay sa Sinya Brigade. Siya pong general ng Sinya Brigade. Walang ginawa kundi pumatay ng tao doon sa Uganda. At nakapture siya sa gira, awayan. Si Duterte hindi na-capture sa gira, nakaupo sa bangko, nakaupo doon sa lalabas sa aeroplano. Hindi gira yun. Ibig sabihin, wala pong obstacle, walang sagabal para arestuhin si Duterte. Hindi kagaya kay Dominic Ongwen, may sagabal, may pumuputok. Labanan ang grupo ng Ongwen at grupo ng Ugandan Forces. So, inaresto siya ng Ugandan Forces. At ang ginawa ng Ugandan Forces, hindi siya sinuko sa International Criminal Court. Kundi, sinuko siya, binigay siya sa katabing bansa. Ano yung katabing bansa? Central African Republic. At nang dumating na sa detention ng Central African Republic si Dominic Ongwen, pinadaan nila sa korte. Binigyan ng karapatan na dumaan sa korte. At doon na iklaro kung ano ang warrant of arrest ng ICC. Bago ibinigay ng Central African Republic sa International Criminal Court si Dominic Ongwen. Kaya mali po kayo, Attorney Joel Botoyan, nililinlang nyo lang ang mamamayan sa pagpapaniwala sa iyo na kahit mali pang aresto ay tuloy-tuloy ang trial. Anong sinabi ng ICC judge doon? Kasama dyan ang sariling ating judge na si Judge Raul C. Pagalangan. Tatlo sila. Mababasa mo sa desisyon nila na kung mapatunayan nitong grupo o ng depensa ni Dominic Ongwen na talagang illegal ang pagka-aresto, iyan ay magiging dahilan, sapat na dahilan para magkaroon ng permanent stay. Walang desisyon na mailabas ang ICC, kundi permanent stay. Anong permanent stay ibig sabihin? Permanenteng hindi siya pwedeng kasuhan. Ganun lamang po ang desisyon. So ibig sabihin, sa pangyayari kay Dominic Ongwen ay hindi nakita ang katotohanan na nilabag ang kanyang karapatan sa ilalim ng Article 59 ng Rome Statute. Dahil hindi napatunayan, tuloy nagsentensya ang ICC laban sa kanya. Sinintensya siya. Ganon din po ang nangyari sa president ng Ivory Coast na si Gbagbo. Kay Gbagbo, nag-claim din siya na nilabag din ang kanyang karapatan bilang akusado nung inaresto siya at hindi din daw siya dinala sa korte sa ilalim ng Article 59. Kaya ang problema ni President Gbagbo, hindi naman niya napatunayan na talagang nilabag ang kanyang karapatan sa ilalim ng Article 59 ng Rome Statute. Kaya sentensyado din siya. So yan po ang katotohanan. Kayo mga expert ko, no, please refrain from saying that it is the truth when it is not. The problem with you is you are now claiming to the whole world, to the Filipinos, for example, that doktrina na yan at hindi na mababali yung tinatawag ninyo na Mali Captus Beni Detentus. Alalahan ninyo, hindi yung kinikilala sa United Kingdom. Hindi rin kinikilala sa France yan. Maraming bansa hindi kumikilala niyan.
Saan ba nauso yan? Nauso lang yan yung panahon ng Amerikano nag-umpisa. Bakit Amerikano? Kasi yan ang ginagamit ng Amerikano sa pagsentensya sa mga Hapon na general na hinuli noon. Ang iba pang Hapon dyan, yung general na pinatay dito sa Muntinlupa. At ang ginamit nila, hindi nila kilalanin na depensa, inaristo niya ko ng hindi maayos. Wala akong karapatan. Kaya hindi niya ko pwedeng desisyonan ng kaso. Yan ang argumento nung Hapon na yun. Nakalimutan kong pangalan ng Hapon na yun ay general. Yung mga kasama ni Yamashita. So, dinesisyonan nila, pinaring squad nila doon sa Muntinlupa. Yan ang gusto na mangyari. Yan ang ginagawa ng mga Amerikano. American-led naman sa panahon ni Bill Clinton, ginera yung Yugoslavia. Yung sa hari ng Yugoslavia noon ay si Milosevic. Marami siyang pinatay ng mga Muslim na Serbians. Marami siyang pinatay sa iba sa Herzegovina. So, anong nangyari dyan, nahati na nga sa tatlo sa ngayon, Serbia ng bansa, wala nang Yugoslavia. May bansa na Bosnia-Herzegovina. Yan na po ang nangyari sa ngayon. So, ngayon, ang nangyari, kinapture po sa habang may gira, si Milosevic at saka maraming ibang mga kasama niya. Bagkus hindi tinanggap ng tribunal na temporary tribunal for the purpose only of trying Milosevic, ang kanilang argumento na illegal nyo kaming inaristo. So, patay. Ano siya? Sentensyado. Silang lahat doon. Marami sila doon na grupo. Ganon din ang nangyari sa International Court or Tribunal for Rwanda. Ganon din ang mga argumento na kung mali ang pag-aresto, ang argumento nila, hindi nyo ko dapat sentensyahan. Walang paglilitis na mangyari. Pero hindi yan tinanggap ng mga korte na yan na nagtatrabaho sa ilalim ng mandato ng United States of America. Okay? So very clear. Ano naman sa ICC? Ang ICC na binigay example ni Attorney Joel Butuyan ay yung sa kaso ni Dominic Ongwen. Ulitin ko lang, sa kaso ni Dominic Ongwen, hindi niya napatunayan na illegal ang pagka-aresto sa kanya. Kaya hindi natin masasabi na susundin yung tinatawag na doktrina na mali captus bene detentus. Ang kaibahan naman ng kaso ni Dominic Ongwen kumpara sa kaso ni Duterte ay sa kaso naman ni Duterte, inamin naman nila na hindi nila dinala sa korte dahil daw hindi mag-apply ang Article 59 na revised ng Rome Statute. At inamin nila sa una na yung Department of Justice sa pangunguna ni Yusek Nicolas Felix T. at ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon na sila ang tumayo pala na competent judicial authority. Uy, magunos dili kayo. Hindi kayo judicial authority. Kayo po ay executive authority whose function is to accuse. Ang inyong trabaho ay mag-akusa lamang. Wala kayong trabaho na maghusga. Iba yung pag-akusa, iba yung paghusga. Ang judicial authority na kinikilala ay yung humuhusga. Okay? So with that, inamin ninyo na hindi pala dumaan sa korte. So nung huli, nakita ninyo, ay mali pala, ay mali. So nang nalaman niyo mali, nagbago kayo ng teorya. Sinabi ninyo na ay hindi pala yung ginamit namin. Ang ginamit pala namin yung ay Republic Act 9851 Section 17. Yung pinakita ko sa inyo kanina batas, yun ang ginamit nila. Pero nakalagay sa Republic Act 9851 na pwedeng isuko ang tao na iniimbestigahan ng ating bansa na nagkasala sa crime against humanity o genocide o war crimes. Ang tanong, siguro kahit sinong abogado dito maniniwala sa sinasabi ko, bago mo gamitin ang Republic Act 9851, kaya kailangan muna na may investigasyon na ginawa ang Pilipinas para mo magamit ang batas na yan. Tama ba, Attorney Zach? Attorney Zachary Estacio. Dalawa na kami ngayon. Nag-argumento laban sa kay Joel Butuyan.
Bago mo gagamitin ang Republic Act 9851, kailangan ipakita mo muna na nag-imbestiga ang Pilipinas sa war crimes, genocide, o crime against humanity. Ang katotohanan ng buhay, hindi po nakapag-imbestiga ang Pilipinas hanggang sa ngayon. Kailan mo masasabi na nag-imbestiga ang Pilipinas sa war crimes o sa genocide o sa crime against humanity patungkol kay Duterte? Kung may naisampa ng complaint affidavit. Mayroon ba kayong pakita ng complaint affidavit ng kahit sinong tao na nagreklamo na binayulit o nilabag ang kanilang karapatan at ang kasalanan ginawa ni Duterte ay crime against humanity? Wala kayong may ipapakita. At kung wala kayong mapakita, hindi nyo pwede gamitin ang Republic Act 9851, Section 17, para i-justify ninyong ginawa ninyo sa pagsuko kay Duterte sa ICC. At kahit sabihin natin na pwede, it cannot prevail over the Constitution. The supremacy of the Constitution is the doctrine that cannot be destroyed easily. Kailangan the Constitution must reign supreme. Anong sinabi sa Constitution? Section 2 of Article 3 of the Constitution says, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined by the judge. Pag sinabi the judge, our own judge, not the judges of the ICC. After examination under oath, the affirmation and the complaint of the complainant, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Persons to be seized, ibig sabihin, arestuhin. So, hindi yan pwede manaig sa ating Section 2, yung 9851. Kaya, baguhin mo naman, i-correct mo naman sarili mo, Mr. Attorney Joel Butuyan. You are just giving justification to the wrong done. Ngayon, anong maging resulta niyan? Di resulta niyan, dahil ibang sitwasyon ni Duterte kaysa di sitwasyon ni Dominic Ongwen, malaki ang posibilidad na itigil or permanently stay ng ICC ang pag-trial kay Duterte. Hindi ko sinasabi na mangyari, pero sinasabi ko lang na malaki ang posibilidad na gano'n na mangyari. At kung oras na mangyari yan, ano ang ginawa ni BBM? Ang ginawa mo, hindi mo binigyan ng katarungan ang mga biktima sa war on drugs. Siyempre, nilabag ninyo. Ano mangyari niyan? Kung hindi nyo lamang nilabag ang karapatang pantao ni Duterte, matutuloy yan sa pag-convict. Sinisiguro ko yan. So ngayon, dahil nakikita na natin na hindi pwede mag-apply, hindi mo pwedeng ihalin tulad sa kaso ni Dominic Ongwen, dapat matuto na kayo na hindi kayo dapat magmamagaling, hindi dapat kayo magkukunwari, hindi dapat kayo manluloko ng Pilipino na dapat sundin ang tinatawag na Mali Captus Bene Detentus. Alalahanin nyo, hindi po lahat ng bansa ay nagsusubscribe sa prinsipyo ng tinatawag na Mali Captus Bene Detentus. Next, bakit hindi ninyo i-apply ang Article 59 na nag-uutos na bawat lahat ng tao na aristuhin sa ilalim ng International Criminal Court ay dapat dalhin kagad sa Judicial Competent Authority na ibig sabihin ay korte. At para tingnan kung ang mandamiento de aresto na ginamit ay lehitimo, hindi peke, at titingnan kung ang taong nakalagay dyan at inaresto ay pareho, at titingnan kung ang kanyang karapatan ay nirespeto, kagaya ng karapatan sa paghingi ng habeas corpus. At titignan din kung naobserba o ginalang ba ang tinatawag na proper process. Ang termino na ginamit ng International Criminal Court sa Rome Statute, proper process. Anong ibig sabihin ng proper process? Due process. Sa number 3, paragraph ng Article 59, nagsasabi na dapat bigyan din ng pagkakataon na makakuha ng remedyo ang inaresto. At anong isa sa mga remedyo na pwede niyo magamit? Writ of habeas corpus petition. Very clear. So ngayon, sabi ninyo, hindi na namin
Yan, susundin ng Article 59 kasi hindi na kami kasapi ang Pilipinas ay hindi na kasapi ng International Criminal Court. Okay, we'll take your argument for that. Kung hindi pala tayo sakop na ng International Criminal Court o Rome Statute dahil naghiwalay ng Pilipinas, sino ba nag-issue ng warrant of arrest? Di ba International Criminal Court? Di dapat hindi nyo na rin inaresto si Digong kung hindi kayo gumagalang sa Rome Statute. Tandaan ninyo po, ang warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court ay nilabas sa utos o sa mandato ng Article 58. Magkasunod lang, 58, 59 ng Rome Statute na nagsasabi, if there is reasonable ground to believe that the accused committed that crime, then under Article 58 of the Rome Statute, so be it, warrant must be issued. Arrest the person. Ngayon, kasunod dyan, Article 59, kung naaresto, ito naman ang gagawin. Inuutos, dalhin nyo kagad sa inyong korte dyan sa kung saang bansa siya naaresto. Hindi nyo masusunod yan. So saan kayo? Double standard of justice kayo. I don't care kung kanino papanigan ditong batas na to. Kasi kung papanigan ko lang kayo, then what happens is the rule of force. Not the force of the law. The law of force, rather. Kung ganun tayo, kung sino malakas, siya lang laging mananaig. At antay naman tayo ng hulog ng langit na kailan matutumba yung malakas at bagong lakas naman, ulit-ulit lang, the history will repeat itself. Kung sino ang mahina, laging tatapakan, laging aapakan. Akala ko ba, nag-umiiyak kayo kasi lahat mga mahihirap dito hindi makatikim ng katarungan dahil ang katarungan ay nabibigay lamang sa mga mayayaman at mga malalakas sa impluwensya? Saan pa gusto natin gagawin dyan? Maybe it's now high time for us to begin a new phase of life for the Filipinos. Bakit hindi niyo sundin ang prinsipyo ng ating Panginoong Hesukristo? Kapag binabato ka, babalikan mo, babatuhan mo ang tinapay. Di ba gano'n naman dapat? Ang nakikita ko na papansin, majority sa atin dito ay naghingalo at gusto makatikim ng dugo ni Duterte. Yan. Paano ba natin maparusahan ng tama? Ang tamang katarungan ay makukuha lamang kung mayroong paglilitis na maayos at talagang pinipresentang ebidensya at wala nang ibang depekto para matuloy-tuloy at para ang lahat ng tao nakatingin, pati kasama mga DDS, ay rerespetuhin ang desisyon ng korte. At kung hindi marespeto ang desisyon ng korte, forever yan, mamatay tayo, may tutubong uli. At ano mangyayari? Hindi mamatay-matay ang sigaw ng katarungan. Ganun po ang mangyari. So, ngayon, kung ganito ang mangyayari, ano na yun ang gagawin natin? Is it better for us to insist kung dapat hingin natin kay Mr. Karim Khan, yung abogado ng the Office of the Prosecutor ng ICC, i-withdraw mo muna ang kaso, i-file mo ulit, at ilabas, iuwi sa Duterte, pag magsampa mo ulit ang kaso, palabas ulit ang warrant of arrest, at saka arestuhin siya ng maayos. Ngayon, ang isa pang argumento ko dito kung bakit hindi siya pwede dapat sentensyan, bakit hindi dapat i-allow ang Mali Captus Benedictus na doktrina? Ganito po yun. Sa bawat kaso po, sigurado ako lahat ng abogado na kikinig sa akin ay hindi ko kontra kung sasabihin ko, sa bawat kaso, lalo ng criminal case, may 3 jurisdiction na pinag-uusapan. Anong 3 jurisdiction? Ibig sabihin jurisdiction sa Tagalog, kapangyarihan sa paglilitis at kapangyarihan sa paghusga. So, ano ba yun? Jurisdiction sa person o pagkatao ng akusado. Kailangan proper mo makuha. Pangalawa, jurisdiction sa subject matter. Ano bang subject matter natin? Attorney, crime against humanity. So, kasama diyan sa authority na binigay ng Rome Statute sa ICC, yung crime against humanity. So, may meron. Ang problema natin sa jurisdiction over the person of Duterte, kung illegal ang pag-aresto, hindi natin nakuha. Ang pangatlong jurisdiction over the complainant. Sino complainant? The fact
From the start na nagsampa ng kaso ang complainant, pumirma siya ng complaint affidavit, ang jurisdiction sa kanyang pagkatao ay nakuha na kagad. Ang problema natin, may jurisdiction ba sa pagkatao ni Duterte? Sagot ko, sa ngayon, base sa nangyari, ay wala. Wali. Bakit wala? Ganito po yun. May prinsipyo tayo na kapag lahat ng mga bagay na ginawa ay labag sa batas, iyon po ay tinatawag ni Atty. Zachary Estacio na null and void. Kapag null and void, wala kang katarungan para kukuha ka ng karapatan sa isang aksyon na null and void. Ibig sabihin ng null sa Tagalog, wala. Ang void, wala rin. So, void from the very beginning. So, kung wala pala kayo makukuha ng karapatan sa null and void na paghuli, ay hindi rin makakakuha ng karapatan na para sabihin mo na kuha niya ng jurisdiction or authority to prosecute and convict Duterte. So kung sa ganung sitwasyon, wala na. Permanently stayed na naman yan. Hindi ko sinasabi na mangyayari ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang, delikado na yan ang mangyayari. Yan po, ako ay am arguing from logic. I'm arguing from the law. Kung that is the law, that is the logic, so be it. We cannot just say that it is not bad, it is not good, just because it favors Duterte. Kasi marami sa atin dito nagsasabi, ay marami nang pinatay si Duterte. Kaya kailangan kahit papano, kahit i-violate pa yan ang pag-aresto sa kanya, patayin na siya. You are crying for blood. You are thirsting for blood. You are not thirsting and crying for justice. Tandaan ninyo, ang isang krimen ay hindi nagagamot ng isa pang krimen. Di ba? Ganun lang kasimple. So, hindi ba mas mainam tingnan na napanood natin ang trial ng International Criminal Court na walang problema sa pag-aristo at fair and square ang lahat at mas bagayak pa tayo lahat na manood at tayo magagalak pag nakita natin na sentensyan si Duterte sa maayos na paraan. Ganun po ang aking hinihiling na sana mangyari. Ang problema lamang, dahil namamayani ang pag-iisip ng politika at dugo sa paghingi ng dugo ni Duterte, kaya hindi mangyayari yan. Ngayon, ano mangyari? Mamamatay man si Duterte, hindi mamamatay ang tawag ng konsensya. Ang konsensya na nagre-rebuild kasi darating ang araw, yung konsensya yan ay mamamayani. Walang iba yan sa usapin na nangyari sa ibang bansa. Kagaya kagaya sa Braveheart the story na totoong storya yun sa England, yung hari ng Scotland ay nagre-reklamo, nagre-rebelde kasi inaapi ng English ang mga Scottish. Kaya nung nahuli si Braveheart ay sumigaw siya na justice, di ba? Bago siya pinatay. Freedom! Freedom! So dahil namayanig, dinaan ng English, ng England, sa tapangan at sa lakas, ay pinatay nila, ano ba pangalan niya, no? Si William Wallace. So kung gano'n ang nangyari kay William Wallace, ano nangyari? Later on, hundreds of years later, ay sumanib na, may mga galing na sa Scotland na naging hari ng England. Yan po ang nangyari. So ngayon naman, namamayani noon ang mga puti laban sa itim sa Amerika. Ginagawa nilang alila ang mga itim. Anong nangyari? Hindi matatawag, hindi mapapatawad ng tawag ng konsensya yan. Nagre-rebuild ang konsensya dyan. Kaya ang nangyari po, ng bandang huli, nawala yan at naging equal sila. At ano naman may attribute natin dyan? Ang tanging sistema na gumulong para nakuha yan ganong katarungan ay noong naitayo yung jury system sa Amerika kahit mo pa sa panahon ng ang Amerika ay probinsya pa lamang ng Great Britain. Yan po ang kailangan natin sa totoo lang dito sa Amerika, sa Pilipinas. Dapat jury system na ang tao
na binuo mula sa representante ng mga tao, siya ang magdesisyon kung tama ba pagka-aresto o hindi. Kasi kung mga one-man rule lang dyan, kung sinong presidente, yan ang doon kumikiling ang desisyon ng mga judges natin. Sino ba kayong judge dito na hindi matatakot kay BBM? Sino ba mga justice sa Court of Appeals na hindi matatakot kay BBM? Ganun lang ho, kasimple yan. So, tigilan na natin ang sistema na ganun. Kita mo, dahil sa ganun ang sistema sa jury system sa Amerika, ano nangyari? Gusto ni Trump, ibasura lahat, tanggalan ng mga 10,000 na Amerikano ng trabaho. Sabi ng isang judge, no, that's a big no-no. Tapos lumapit si Trump sa Supreme Court Justice, mga justices. Sabi ng Supreme Court, you cannot do that. Yan po ang maganda sana makarating ang ating bayang Pilipinas sa sitwasyon na mamamayani ang sistema ng katarungan at mangyayari lamang po yan kung ang decision maker sa sistema ng katarungan ay mga tao mismo at hindi yung mga nag-iisang judge na kaya lamang sa kaya pipingutin ang ilong o yung tainga. So nakita niyo ang diferensya? At least I am now standing here to defend the law, not to defend Duterte. Ngayon, kung gano'n mangyari, edi pinapakita natin na tigri sila ni BBM. At mind you, ang nakakatawa pa dito, Atty. Sac, nagbasa pa siya, hindi pala memorize ni Major General Nicolas Torre ang Miranda rights. Ano sabi? Nagtingin pa sa cellphone niya. You have the right to remain silent. Nakaganon siya. Hindi sa puso, kundi nakatingin. Ang nangyari siya kanina, hindi reciting, kundi reading. So, you have the right to remain silent. Nakabasa ulit sa cellphone niya. You have the right to a counsel. And if you cannot afford, the government will provide you with one. Oh, sige, sabihin natin, patawarin na natin yan. Kasi hindi niya may memorize. Naalala ko tuloy yung na-cross-examine ko na pulis sa Quezon City RTC. Okay, if you are really telling the truth, then you could tell me the truth. As of now, you said that you recited that Miranda rights to my client. Now, in front of the judge, please recite the Miranda rights. Aba, nangatog yung pulis, hindi niya na ma-recite. So ano ngayon? Nag-recite ka pa, you have the right to a counsel, tapos ang counsel ni Duterte, pinusasan mo. Ang isa, hinatak mo. Hinatak mo si Atty. Martin Delgra. Nang nagsalita si Atty. Delgra, we invoke Article 59 of the Rome Statute, hinatak mo kaagad. Nako, hindi po ordinaryo na kasalanan niya, Nick Torre. Magkababayan po tayo, pareho tayong koronadal ng galing. I tell you, ikakatanggal mo sa trabaho mo bilang pulis yung ginawa mo. You cannot be presumed to be innocent because ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ignorantia leges non excusat. You're presumed to know the law because bago ka maging pulis, pinag-aralan mo yan lahat ng criminal laws. So kung pinag-aralan mo yan, kasama sa pinag-aralan mo sa Republic Act 7438, yung Miranda rights ay nag-uutos na kailangan huwag kang magbigay ng hadlang sa sino mang abogado ng akusado na pupunta makipag-usap sa akusado. Ha? Ano bang parusa dyan? May parusa dyan na krimen, makukulong ka sa ilalim ng Republic Act 7438 kung hinarangan mo yung abogado because lawyers of the accused can visit the accused at any time of the day, even in the wee hours of the morning. Ganun na ho kasimple. Hindi na namin kailangan ng mga abogado maghigi ng request. Pero siyempre, ginagawa lamang ng mga abogado yun na mag-request for courtesy purposes. But the lawyers cannot be stopped. The moment to stop the lawyers from visiting his client, you will be imprisoned under the law. O, tuliin na lang. Alam mo, pag tuli, pari-pari kaming Ilonggo. Kaya sa mga Bisaya, ang mga Ilonggo ko no, hindi tuli. Hindi, mga tuli naman kami. Tarang mo sa asawa ko. Hindi, tuli naman yan. Kasi ang problema ko si Nick Torre, ang asawa niya, kamag-anak ko. So, well, yan lang po masasabi ko, no? Dapat sana gumagala. Matuto na tayong gumalang sa batas.
hindi ko mo pumatay ng 1,000 yan, o 30,000 o 1,000,000, ay hindi na natin, wala na siyang karapatan na dadalhin siya sa korte. Let me ask you, BBM. Papayag ka ba dyan? Eh di ba mahigit 100,000 pinatay ni tatay mo? Ha? Pinatay ni tatay mo, mga sundalo na pinadala niya sa gera, mga Muslim na kalaban ng sundalo, si tatay mo rin papatay niya kasi naglaban-laban sila ron. Ginawa sila, nagsabong sila ron. At marami pati mga Ilonggo, Ilaga, maraming namatay sa mga Ilaga sa ginawa mo, na ginawa ang tatay mo. Pwede ba yan mangyari? Ngayon, si tatay mo nakalusot lang dahil namatay. Pero kung buhay yun, pwede rin ba bitbitin kagaya kay Duterte? Ang crime against humanity na Duterte, mas matindi pang crime na ginawa ng tatay mo. Wala naman ako nakita isang dahilan dito, kundi kasapakan nyo sa kapangyarihan na gusto nyo ma-eliminate ang kalaban. Ngayon, si Duterte ang babanatan nyo para kasi si Sara ang pinakamalakas. Sa totoo lang, tatakbo din ako presidente para kalabanin si Sara. Kaya hindi nyo pwede ako sabihin na nagpapabor ako sa Duterte. Ang kasunod titirahin niya, pag mawala si Sara, si Rapi Tulfo. Kaya Rapi Tulfo, mag-ingat ka. Nako. Si Robin. Oh, Robin! Ha? I move. Ay, hindi alam mo na sasabihin, I move. Ay, nako. So, ganito lang aking puntos dito. Let us now begin a new chapter in our life. Matuto tayong rumispeto sa batas. Kung hindi nyo marespeto mukha ko kasi pangit ako, please, respetuhin nyo rin ang batas. Kaya, nirespeto ko lahat. Kahit sabihin natin, mukhang diwata yan, nirespeto ko yan. Kasi, tao naman, don't be stupid against ugly faces. Kasi lahat naman tayo, we can be ugly, we can be a beauty. Depende sa mata na nakatingin. Kaya sinasabi, beauty is in the eye of the beholder. Kaya nga sa Amerika, bawal ka mag-advertise, maghanap ka ng secretary. Wanted secretary. Wanted secretary, pleasing personality. Papatayin ka ng mga black band doon pag sinabi mo pleasing personality. Bakit? Yan na po, dapat tumingin tayo sa ating sarili. Pangit man ako, pero may papatunayan ko sa iyo na maganda naman ang aking ugali. Kaya nga sabi ni Dr. Martin Luther King, sabi niya, judge me by the content of my character, not the color of my skin. I have a dream that one day, this nation will rise up. Ganun na dapat tayo. Kasi Duterte, mamamatay tao, wala nang karapatan sa katarungan. Wala nang karapatan sa respeto. Huwag naman tuliin si Tory. Kamag-anak ko yung asawa niyan. At saka, kasi pareho kaming Ilonggo kasi binabansagan nyo sa lahi ng mga Bisaya. Sa lahat ng Bisaya, ang mga Ilonggo, mga hindi nagpapatuli daw. Hindi naman totoo yan. Noong araw siguro, sa panahon ni Maricudo. Pero sa kahin hindi na. Anyway, hanggang dyan na muna tayo. At klaro ko lang mali po ang pag-aristo kay Duterte sapagkat hindi sinunod yung inutos ng Article 59 ng Rome Statute. Ngayon, ang ginagawa ng mga tao ni BBM, hindi na namin ginagalang ang Article 59 sapagkat hindi naman tayo kasapi ang Pilipinas sa Rome Statute. Okay, kung hindi pala tayo kasapi, bakit ginalang nyo ang Article 58 na nagpalabas ng mandamiento de arresto laban kay Duterte? Kasi hindi naman pala tayo sakop sa Rome Statute. At ulitin ko lang, walang mas mataas pa sa batas sa konstitusyon na nagsasabi ang lahat ng mga tao sa Pilipinas maaari mo lamang arestuhin kung may warrant ka. At ang warrant ay tanging judge lamang ng Pilipinas ang makapagsabi kung dapat ka bang palabasan ng warrant o hindi.
Ganun lang ho kasimple. So, hindi mo pwede, Attorney Joel Botoyan, you cannot invoke Republic Act 9851. Just because Republic Act 9851 says that the nation, our law, our government can surrender a person being subjected to an investigation for war crimes, genocide, or crime against humanity. To begin with, you cannot invoke that law. Why? Because ang premise natin, hindi pa nga kayo nag-umpisa ng imbestiga kay Duterte. Ina-assign na sa ICC. The only thing that can prove that there is that investigation started against Duterte is kung may presenta kayo complaint affidavit na pinirmahan at sinumiti sa harap ng piskal. Wala eh. So you cannot invoke that. Ang problema po sa atin, ugali talaga natin mga Pilipino. Kapag ikaw ay nasa kapangyarihan, inaabuso mo na yan. Tinatapakan mo ng iba. At gumagamit kayo ng justification, kayo mga klase ng abogado na sumusunod sa justification para dahil sa inyong mga amo. Magkano bang binayad na attorney's fees ni Bongbong sa'yo, Attorney Joel Botoyan? Nagpa-preskon ka pa. Sinisira mo lang ang school mo na University of the Philippines College of Law. UP College of Law is the source of all laws that are being taught in all schools in the Philippines. Kasi unang abogado dyan natuto. At mga nag-graduate dyan, nagpatayo ng kani-kanyang schools nationwide. Dapat, you should be an epitome of lawyers, of the kind of lawyers. Kasi ang gusto nyo, practicing in grand manner. What is that grand manner, by the way? How does it define? Grand scheme? Grand scam? Ano pang grand manner? Anong manner? Kami, graduate lang kami sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Scholar naman. Hindi naman ako kagaya kay Pacquiao na tumatakbo, tumatakbo pagka Senado, sabi ng tao, bobo ka naman. Pero siya pinakamatalino sa lahat ng bobo. At kung isama mo siya sa mga bright, siya pinakabubo sa lahat ng bright. Asa na gusto niya, senador? Sa totoo lang, do not vote all senatorial candidates sa BBM. Bakit? Puro mga DDS din yan eh. Mga traidor na DDS yan. Yung sa kay DDS group naman, yun mga loyal na DDS. Yung 10 sila. Kasama si Marcoleta. Mas iboto nyo pa yung sa gitna. O, number 1 ko na candidate. Sana hindi nyo ako mamalaitin. Si Heidi Mendoza. Kung mamili kayo ng iboboto nyo po, 2 lamang po ang pamantayan. Attorneys, 2 lang. Tagalugi ko rin 2. Ano yon? Katapatan at kakayahan. Ano yung katapatan? Ang katapatan ay masusukat mo sa kanyang nakaraan. Siya ba'y naging traidor? Nakasuhan ba siya ng plunder kagaya kay Bong Revilla o kagaya kay Lito Lapid? Nakasuhan ba sila ng ganon? Si EP Salvador, sinintensyahan sa salang istapa kasi niloko niya yung dating kalibin niya na si, nakalimutan kong pangalan ng kalibin niya, si Dicena. Oh, siya yung love for sale. Inibig niya lang yun dahil may pera si Dicena, no? Oh. Tapos, ano bang nakaraan nilang lahat? Pag si Villar ang pag-usapan natin, nakaraan niya puro pang-agaw ng lupa ang pamilya niya, kaya wala siyang katapatan. Si Pia Cayetano naman, anong katapatan makikita mo sa kanya na yung kanyang kapatid na si Alan Peter Cayetano ay nung tumakbong vice-presidente, tinatawag niya, nilalait niya si Bongbong Marcos na magnanakaw. Pero ngayon magkaibigan na sila. Ano kaya? Pwede mo sabihin may katapatan yan? Wala akong problema sa kanyang kakayahan kasi abogada yan. Pero sa katapatan, diyan ako may issue sa kanya. Titingnan naman natin si Abby Binay. Oh, di ba, ang dami namang mga parking building, mga ninakaw ng tatay niya. Oh, wala siyang katapatan. Tingnan natin, sino pa? Si Tolpo. Ay, lalo pa yung mga extortionist yan eh. So, walang katapatan yung mga bentol po niya sa Rapi Tolpo. Pati si Rapi. Si Erwin Tolpo.
Walang katapatan yan. At wala rin kakayahan. Ano lang yan? Lamang lang ng half shot yan kay Pacquiao. Yan po ang katotohanan dyan. Ang nangyari kasi, yung presidente ninyo hindi nakagraduate sa college. Eh baka senador ba hindi rin nakagraduate ng college? Ano lang yan? Panginoon, ano po bang parusa binigay nyo sa Pilipinas? Hindi na nga nakatapos sa pag-aaral itong si Junior. Hindi pa rin nakatapos sa pag-aaral kanyang mga senador. Kagaya kay Erap. Sabi ng nanay ni Erap, bago siya namatay, ano ka ba naman ni Erap? Hindi ka pa nakatapos ng pag-aaral sa college, pati ba naman pagka-presidente, hindi mo tinapos? Oh, yan po ang nangyari sa atin dito. So, nasa inyo na yan po ang desisyon. Basta ang aking opinion, shortcut, ganito lang. Summary, mali ang pagka-aresto sapagkat yun po ay lumabag sa ating konstitusyon na nagsasabi na walang sinuman ang labasan ng warrant of arrest kung hindi dumaan sa judge. That's number one. So, dahil dyan, pinakamataas na batas yan, hindi mo pwedeng gamitin na dahilan ang Republic Act 9851 sapagkat batas lamang yan. Inferior yan. Tatapakan lamang ng konstitusyon yan. Number 3, hindi mo pwede baliwalain ang tinatawag na Article 59 ng Rome Statute na nag-uutos na kung sino mang taong arestuhin at dapat dumaan sa korte. Kung iyon naman ginagalang mo ang Article 58 na nagsasabi maglalabas ng warrant of arrest kung may probable cause na si Duterte ang nagkasala. At ang Article 127 ng Rome Statute ay nag-uutos kahit sinong bansa ay pwedeng kumalas sa International Criminal Court sa kondisyon, dalawang kondisyon. Unang kondisyon is 1 taon pa mula nung ikaw nag-withdraw, magiging epektibo ang pag-withdraw mo. Pangalawang kondisyon, at kung ano man ang obligasyon na nakukuha sa panahon ng ikaw ikasapi ng International Criminal Court ay hindi mawawala at tutuparin mo pa rin. Pag-usapan natin si Duterte. Saan ba nanggaling ang mga akusasyon laban sa kanya? Nanggaling po ito sa mga insidente na nangyari mula noong November 1, 2011 hanggat sa March 16, 2019. At kung diyan nanggaling, ito yun po ay panahon ng kasapi pa ang Pilipinas. So dahil kasapi pa ng Pilipinas, ang Pilipinas ng ICC, nung ginawa ang kaso mula doon para kay Duterte, may obligasyon ang Pilipinas na sundin ang iniutos ng lahat sa Rome Statute kasama ang Article 59. At you will be deemed as member state for the purpose of arresting Duterte alone, or Bato, or Bongo, or Sara Duterte, or Karamat General, or Albayalde, o sino pa ba, or Lieutenant Colonel o Colonel Edelberto Leonardo at Colonel Royina Garba. Ganun po yun. Kaya, kailangan magdidesisyon ang Supreme Court kung tama ba pag-aresto hindi. Kasi kailanganin yan sa pag-apply kung anong gagawin natin kung darating naman ang warrant of arrest laban kay Bato. So para maging malinaw sa lahat, ini-expect ko na ang Supreme Court magdidesisyon na sa tingin ko, magdidesisyon yan na illegal ang pag-arrest. Okay, yan lamang po tayo at magandang hapon po sa lahat. Hindi muna ako magtatawag kasi 1 oras mahigit na tayo.